Ito ay isang uri ng prutas na anti-cancer daw. Dahil sa marami kaming tanim nito sa bukid, kaya halos madalas ganito ang merienda namin. Mas lalo na kung may mga sira tulad ng kinainan ng paniki o di kaya naman ay ng ibang ibon. Dahil kapag may sira ito, marahil hindi na rin ito bibilhin ng mga tao. Magandang araw! Dito sa probinsya, di mo talaga problema ang mga pang-ulam. Basta maging maparaan ka lang at masipag maghanap. Noong may tubig pa yung anlat dito, ganito ang ginagawa namin. Naglalagay kami ng bubo na panghuli ng isda at ganun na rin ng mga hipon. Buong pamilya kami pumunta dito sa may family house para ilagay itong mga bubo. Ganito kasi ang ginagawa namin kapag mababa na ang tubig. At habang nilalagay nga ng aking asawa itong bubo, ay mayroon kaming namataan na isang truck na nagkakarga ng tubig mula dito sa anlat. Ang tubig nitong anlat ay naiipon kapag tag-ulan at pag panahon na bumabaha. Ang mga isda nito ay nanggagaling pa sa ilog Cagayan. Tapos yung ibang mga bubo, yung aking panganay na anak naman ang naglagay. At doon nga sa kanyang pinaglagyan ay medyo malalim pa. At habang naglalagay ng bubo, sinasamantala na nga rin po nila ang manguha ng mga biyala. Ay yung aking asawa nga ay may dala-dala ng plastic para paglagyan niya nga ng biyala. Si Bunso naman ay busy ding maglaro dito sa may tulay. Kanina, gusto niya rin sanang sumama sa kanyang papa na pumunta dun sa tubig, kaya lang ay akin itong pinagbawalan dahil siguradong mababasa siya. At ito na nga po pala lahat yung nakuha nilang mga biyala. Pagdating po namin dito sa bahay sa bukid, trabahong bukid na naman po ako. Kailangan ko na namang isprehan kasi ng foliar itong aming mga pananim na talong. Dahil wala na din po itong gaanong bulaklak, para nang sa ganon kapag inisprehan siya ng foliar ay mamulaklak ng marami at magkaroon din ng maraming bunga para marami din po akong ibenta. Ito yung klase kasi ng talong na gustong gusto ng aking mga suki. Yun nga lang mga kabukid, sa ngayon ay wala na nga kami mabili ng buto nito. Na-phase out na nga daw po yung ganitong klase ng variety ng talong na aming tinatanim. Kaya nga nag-iisip po ulit ako kung anong variety na naman yung aming tatanim na tsak magiging patok sa mga mamimili ko. Sana kung ano man yung next na aking itatanim ay tangkilikin pa rin ang aking mga suki. At ito na nga po yung aming mga pananim na kalabasa. Marami na pong mga buong bunga ito. Kaya lang hindi pa nga pwedeng ibenta. At dahil napagod akong nag-spray, kaya nagmerienda muna ako ng guyabano. Hinog ito sa puno mga kabukid. Dahil hindi namin kaagad pinitas ay kinainan na nga po ito ng ibon. At hindi na namin naibenta pa. Hindi naman kalakihan yung kinainan ng ibon dito sa guyabano. Yung pinakapit nga lang niya ang kanilang kinainan. Pero dahil nga hindi na pwede itong ibenta dahil mayroon na siyang damage, kaya pagkain na lang namin. At kapag ganitong hinog nga siya sa puno, talagang matamis ang kanyang bunga. Kaya dito sa bukid, hindi namin problema ang mga prutas na pwede namin kainin. Dahil napakaraming klase ng prutas ang nakatanim dito. Itong guyabano ang madalas naming nakakain kasi all year round talaga siyang namumunga. Mayroon din kami mga pananim na saging. Siyempre, kung mayroon lang ding magulang, saka kami makakapagtiba at makapagpapahinog. Ang abukado naman at ganun na rin ang mga mangga at langka, halos sabay-sabay lang din silang namumunga. Kaya nga kapag ganitong panahon, talagang napakarami at sagana kami sa mga prutas. Kaya nga di lang sa gulay kami kumikita, kundi maging sa bunga na rin ng mga prutas na nakatanim dito sa bukid. Hanggang dito na lang mga kabukid at maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.